Have you ever felt rejected? No? Have you ever tried to compete? You did your best, but your best was not enough. And you felt na inadequate ka, talunan. Kayo po, nakakaramdam po ba kayo ng insecurity? Na na-insecure kayo na something is wrong with you? No? Parang may kulang sa'yo? Well, kung nakaramdam po kayo niyan, no? Huwag po kayo mag-alala, normal lang kayo. In fact, I will tell you something that will encourage you this morning. Okay? Write this down in your notes. Something that will encourage you this morning is this. There is something wrong with you. In your notes, write this down. Without Christ, there is something wrong with you. Yan. Na-encourage na ba kayo? Wala namang first-timer ngayon, no? So, walang matakot. Mali ata itong simbahan pinasukan ko. At sama naman ang sinasabi dito. There is something wrong with you without Christ. In fact, sinabi po ito ni San Pablo. Itong babasahin nating talata, let me just summarize it to you. 3 ang sinabi ni San Pablo na mali sa atin. There's something wrong with us without Christ. Number 1, we're sinful. Number 2, we're spiritually dead. Number 3, we are the object of God's wrath. Sa Tagalog pa, nasuko ang Ginoo kanato. Tayo ang object ng galit at puot ng Diyos. 3 bagay, sabi ni San Pablo, ang mali sa atin kung wala tayo kay Kristo. Makasalanan, we are sinful, we are dead spiritually, and tayo ay kinamumuhian, galit ang Diyos sa atin. So, mga kapatid, how does that make you feel? No? How does that make you feel? That there's something wrong with you? Well, let the Word of God speak. Okay? Once, Ephesians 2:1, basahin po natin. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. Malinaw na malinaw. By our very nature, ano ibig sabihin ng nature natin? Tayo daw, isinilang sa mundo, may nature na tayo. And that is a nature, no? By birth, we are sinners. By nature. Basa. By our very nature, we were subject to God's anger. Mga kapatid, pinanganak ka pa lang, wala ka pang ginawang kasalanan, you are the object of God's anger. Bakit? Lahat ng tao ipinanganak with a what? A sinful nature. Pag sinabi sa Bible, by our very nature, ibig sabihin, galit ang Diyos sa iyo, hindi dahil sa ginawa mong mali. Galit ang Diyos sa iyo because you inherited this nature from Adam. It's called the what? The sinful nature. Okay? By our very nature, we were subject to God's anger. Okay? God's wrath, sabi sa NIV. Just like, basa, just like everyone else. Pero verse 4, mga kapatid, anong sabi? But God, sandali lang. Pag nagbabasa ka sa Bible, at nakalista yung mga masasama, you are sinful, you are dead, you are the object of God's anger. Puro masasama nakalista. Pero pag narinig mo ang salitang, but God, ngumiti ka. Kasi every time na magbasa ka ng Bible at may nagsabing, but God, subalit ang Diyos, makakaasa ka kung saan ang Diyos may magbabago. Basa, anong nangyari? But God is so rich in mercy. Wow! Okay? Alright? Wala pa tayong ginagawa, Basa. God is so rich in mercy. Anong ginawa ng Diyos? Basa. And He loved us so much that even though we were dead because of our sins, kahit na tayo spiritually dead, walang relasyon, walang koneksyon sa Kanya, ipinanganak tayo, walang koneksyon sa Diyos, because we inherited the sinful nature of Adam, we are spiritually dead. Okay? Basa. Everybody? He gave us life. Mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng buhay,
Hindi dahil sa anumang ginawa natin. Basa, bakit? Paano? When He raised Christ from the dead. Sinabi ni San Pablo na we are saved by grace. Tayong lahat ay nangaligtas sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa ating sariling kagagawan. So mga kapatid, naintindihan ko po ito na without Christ, maraming mali sa akin. There's so many things wrong about me. And gusto ko lang ding sabihin, sa totoo lang, without Christ, there are so many things wrong about you. Right? That's the truth. You are sinful. Kung wala ka kay Kristo, you are spiritually dead. Kung wala ka kay Kristo, you are the object of God's anger. But the good news is, ang Diyos, God, can change that. Kayang baguhin ng Diyos yan. No? Sa pamamagitan ng kanyang anak. All of that, kayang baguhin ng Diyos through His Son, Jesus Christ. So mga kapatid, kung ang unang punto, without Christ, there is something wrong with you and with me. Write this down. Here's the second point. With Christ, mga kapatid, sino ka? Who are you? Kasi napaka-importante, when you know who you are, you will know what to do. If with Christ, sino ka? With Christ, you are God's masterpiece. Obra maestra. You are God's masterpiece. Ikaw ang pinakamagandang likha. Hindi ng kung sinong artista, kung sinong painter o artist o sculptor. No, you are God's masterpiece. Ikaw ang pinakamagandang likha ng Diyos mismo. Okay? Basahin natin. Verse 8, 9, and 10. Etong sabi mga kapatid. God saved you. Paano ka naligtas? By His grace. Sa kanyang biyaya. Paano? When you believed in Jesus. Alright? And, ano sabi? You cannot take credit for this. It is a gift from God. Tandaan yung kaligtasan, ang pagiging kaibigan ng Diyos, kaloob ng Diyos, it's a gift. Hindi dahil sa yung bait ka, or what, religyoso ka. Basa, verse 9, very important, basa. Salvation is not a reward for the what? The good things we have done. Mga kapatid, gusto ko itong maintindihan ninyo, Simula pa lang ng taong 2016, na ang kaligtasan, ang pagiging matuwid na ugnayan mo sa Diyos, ay hindi resulta ng iyong pagiging mabait. Hindi resulta ng iyong pagiging religyoso. Wala po sa iyong kagagawan ang pagiging ligtas mo o tanggap mo sa Diyos. Okay? Kaya ang sabi dito, none of us can boast about it. Walang pwedeng magyabang. Okay? Salvation is not a reward. Hindi ito gantimpala. Sa iyong good behavior. Ito'y kaloob ng Diyos nung pinadala niya si Jesus. Kung nanalig ka kay Jesus, sino ka? We are God's masterpiece. Ikaw, kung Kristiyano ka, tanda mo to, who are you? I am God's masterpiece. Okay? Ikaw ay obra maestra ng Diyos. Nilikha ka niya, binago ka niya, you're a new creation sa pamamagitan ni Jesus. You are God's masterpiece. Now, tanong, anong ginawa ng Diyos? Basa, we are God's masterpiece.
He has created us anew in Christ Jesus. Kita mo? Dati, there's so many things wrong about you. Makasalanan ka, wala kang ugnayan sa Diyos. In fact, galit ang Diyos sa'yo. Pinanganak ka pa lang, hindi ka na, wala ka ng ugnayan sa Diyos. You are the object of God's anger. Pero anong ginawa ng Diyos? Through Christ, pamamagitan ni Kristo, He made us new. Ngayon, kung Kristiyano ka na, you are God's masterpiece. Basa. Tuloy natin basa. Ano sabi? So we can do the good things He planned long ago for us to do. Mga kapatid, gusto ko talaga January pa lang 2016, ma-internalize nyo na lahat ito. Gusto ko lahat ng icon, malinaw ito. Na tayo ay naniniwalang ligtas tayo, hindi dahil sa gawa natin. We are not saved by works, by being religious, by doing good works, no? Hindi tayo naliligtas doon. We are saved by the grace of God when you put your faith in Jesus Christ. Okay? We are not saved by good works. No? We are not saved by good works. But, ano ibig sabihin nito? Ano sabi niya? He has created us anew in Christ. Tuloy, basa. So, we can do the good things. So, ang Kristiyano, mga kapatid, tandaan nyo gusto ko maintindihan natin lahat to. We are saved not by good works. We are saved by Jesus Christ to do good works. Malinaw po Kaya pag ang icon, nagmi-ministry, nagsiserve, tumutulong dito, pag ang icon, pumupunta ng Apari, ng Bohol, ng Palawan, pag ang icon, naglilingkod, nagmi-misyon, ang icon, hindi gumagawa nun para matanggap sa langit, mapatawad, makapasok sa langit, one of these days. Hindi po. Ang sabi sa Bible, we are saved by the grace of God through Christ, faith in Jesus Christ. Pero once na saved ka na, alright? Bakit ka sinave ni Jesus? At nandito ka pa sa Pilipinas. Hindi ka pa dinala sa langit, saved ka na pala Bakit? Basa? So, everybody, so we can do the good things He planned for us long ago. Ayan. So mga kapatid, malinaw na malinaw, si Jesus namatay sa krus para ang sino man ang sumampalataya, maniwala sa Kanya, mabago ng Diyos. No? Hindi ka na makasalanan, hindi ka na spiritually dead, wala kang koneksyon sa Diyos, but you now become an ambassador, and number 2, you become God's masterpiece. So that you can do the good things that God prepared for us to do. Alright? Now, very important to mga kapatid na ma-internalize mo talaga. I am God's masterpiece. Will you please say it aloud? Sabihin nyo nga, I am God's masterpiece. Amen. Now, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, I am God's masterpiece. Sabihin mo dali. Yes. No? You have to believe that, mga kapatid. It is crucial, yung paniniwalang yan, na ikaw ay obra maestra, the best, unique you that God created. No? It's very important to your fulfillment sa buhay, to your joy sa buhay, to your security and confidence sa buhay bilang isang Kristiyano. No? That you believe you are a masterpiece. Okay? Masterpiece, obra maestra. So mga kapatid, I would like to give you 3 punto para lalo niyong maintindihan. Ano ibig sabihin, Pastor? Pag sinabi ko at naniwala ako, I am God's masterpiece. Ano ibig sabihin nun? Number 1, write this down. The first one is this. As God's masterpiece, you are created for the Master's purpose. You are created for the Master's purpose. Mga kapatid, if you are a Christian,
If you're a follower of Jesus Christ, meaning you're going to heaven, sigurado ka na nun, while you are on earth, what is your purpose? You exist to bring glory to God by fulfilling His purpose. No? You fulfill your purpose. When you do that, you glorify God. Because that's what you are, a masterpiece made to fulfill the purposes of God. Basahin natin isang talata sa Bible na nagpapatutuo nito. Psalms 139. Sabi ni Haring David, basa everybody. For you created me, God, in my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Wow, tina, you knit me together. Parang nung nasa sinapupunan ka pa daw, ang Diyos daw nagmanufacture sa'yo. Siya daw nag-assemble sa'yo. Tuloy, basa. I praise you. Kaya naman si David, nung na-realize niya to, nagsamba. I praise you, God, because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, God. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together. Tinahi. Ang ginamit na salita, tinahi. No, ang picture nito, mga kapatid, kung sino ka ngayon, kung anong personality meron ka, ang Diyos nag-assemble sa'yo. You are God's masterpiece. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. Now, look at the power of this next phrase. Basa everybody. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Lahat ng mga araw, ng mga nakaplano na dapat mong gawin, tuparin, dito sa mundo, sa kasaysayan, ay nakaplano na bago ka pa ipinanganak. Mga kapatid, anong sabi ni Paul kanina sa binasa natin? You are God's masterpiece, created anew in Christ Jesus. Anong purpose? To do good things, anong sabi? Which God prepared in advance. So, anong sabi ni David sa Psalms? The days on the earth for me was ordained, written in your book, before one of them came to be. Bago ka pa pinanganak, nakaplano na, mga kapatid, kung ano ang mga mabubuting pinapagawa, gustong gawin ng Diyos para sa iyo. Amen? Wow! Gusto ko ma-appreciate niyo yung power nitong statement na ito. The power of this statement. It's so powerful. Eto, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, sa buong kasaysayan, nagdesisyon ang Diyos na ngayong 1900s magta-transfer into 2000, in this slice of time, for 70 years to siguro maximum of 91 years on earth, pinlano ng Diyos na ikaw ay isisilang dito to serve Him. That's what it means. No? Bakit hindi ka pinanganak nung 1901? Bakit hindi ka pinanganak nung 1500? Bakit hindi ka pinanganak sa Malaysia? Sa Borneo? Bakit dito? Ang sabi sa Bible, you are here, your gifts, your talents, your skills, yung personality mo, yung mga hilig mo, itinahi, inassemble ni God yan for you, and to be born in this time, in this age, for how long? In order to serve God and give glory to Him. Why? Because you are God's masterpiece, created for His purpose. Amen? Kaya huwag ka don't ever feel, ba't naman ako ngayon pinanganak? Ba't ako ganito? No? Anong problema, mga kapatid? Bakit maraming mga tao, maging mga Kristiyano, they are not happy, they're not fulfilled, and they're not fulfilling the purpose of God in their lives? Alam mo bakit? The problem with many people, maging mga Kristiyano, is hindi sila naniniwala that they are God's masterpiece. No? So, pag hindi ka naniwalang ikaw ay masterpiece ni God, na meron siyang unique purpose sa iyo, anong mangyayari? Hindi mo alamin.
kung anong purpose ni God sa'yo. Right? Hindi mo alamin. At kung hindi mo alam ang purpose ng buhay mo, what will happen? You will end up misusing your life, abusing your life. Maalala ko nung ako'y elementarya pa, no? Sino mga kaedad ko, na ang mga laruan noon, tsinelas na ginugupit, ginagawang gulong, mga kahoy, ginagawang truck, naranasan ko pa na bayabas, gagawin kong helicopter. Kukunin ko yung toothpick sa kusina, lalagyan ko ng propeller, helicopter yon, gagawa ko ng kampo. That's how I played. Now, one time, elementary pa po ako, nakakita ako siyempre, naghahanap ka lagi ng pwedeng gawing laruan. Hindi naman katulad ngayon mga anak May Toys R Us. Punta ka lang noon, gusto ko to pa. Di ba? Dali lang, gawa na Nung panahon namin, hindi gawa. Ikaw gagawa. Di ba? So, nung una, hanap ako ng mga materyales kasi may nagawa ako ng kampo sa likod ng bahay, kampo ng military. So, naghanap ako. Nakakita ako nitong tube. Wow, ganda nito. Kinuha ko pa. Dinala ko dun sa likod. Nilalaroan ko. Hawak-hawak ko pa. Ito daw, bumbero. Bumbero nga nun. Mamaya, dumating yung aking mga tita. Nakita nila, "Hi, Jojo! Anong ginagawa mo?" Tawan-tawan sila. Ba't mo kinuha yan? Ano po yan? Yan yung tube ginagamit sa labatiba. Ew! May nag-ew. Nakaintindi kayo ng labatiba. Yung mga bata, hindi alam kung ano labatiba. Magtanong na lang kayo sa Google, labatiba. Mga kapatid, anong punto? Ang punto, pag hindi mo alam ang gamit ng isang bagay, you will end up misusing it. Abusing it. Right? Ganun din po ang buhay ng tao. Hello? Mga bata, mga kapatid, lalo na, if you don't know, pag hindi mo alam at hindi mo inalam ang purpose ni God sa buhay mo, kasi hindi ka naniwalang you are a masterpiece made for a purpose, so hindi mo inalam, you will end up abusing your life, misusing your life, wasting your life. Kaya hindi po kaila na sa panahon natin, marami tayong naririnig, lalo na mga kabataan, mahilig mag-experiment. Di ba? Experiment. Sa kanila, ang mentality nila, I want to learn from experience. They want to learn from experience. Ang isip nila, siguro itong trabahong to will make me happy. Siguro itong relasyong to, kahit hindi pa ako tapos, will make me happy. Siguro itong taong to will make me happy. So may mga lalaki, may mga boys, manliligaw. Siguro itong girl na to will make me happy. Tapos hindi pala, siguro this girl, hindi pala, siguro, ganun, they always experiment. Mga girls naman, siguro itong boy na to will make me fulfilled. Tapos makikirelasyon. Hindi alam na magulang, labag sa magulang. Tapos hindi sila masaya, hindi pala nakasaya. Siguro itong lalaking to, itong lalaking to, kamukha ni James. Tapos, hindi pala, siguro, so, a lot of people, lalo na mga kabataan, they fall into that experimentation stage. No, they're trying to experiment. What is it that will make me happy and fulfilled? Mga kapatid, if you want to know what will make you happy and fulfilled, ito lang gusto kong sabihin, lalo na sa mga kabataan, hindi mo kailangan mag-eksperimento. If you want to know how to be happy and fulfilled, simple lang po. Tanungin mo kung sinong lumikha sa'yo. Ano bang purpose ko, Lord? Correct? Because when you understand God's purpose for you, at yun ang ginawa mo, you will be happy and fulfilled. Amen? Pastor, paano kung malaman ng purpose? Class 301. That's what Class 301 is for. To help you discover the unique purpose of your life here on earth. Kaya tayo may Life Development Institute dito sa ICA from 101 hanggang 401. Kasi gusto namin
Gusto natin dito sa church na lahat tayo maintindihan natin, we understand our purpose. Bakit tayo ginawa ng Diyos? Hindi tayo ginawa ng Diyos para magkamkam lang ng salapi, magkamkam ng property. Ginawa tayo ng Diyos for His purpose because we are His masterpiece. And when we fulfill His purpose, you will be fulfilled and happy because that's what you're created for. Amen? So that's number 1. Number 2, gusto kong iwanan sa inyo. If you are God's masterpiece, tandaan nyo to. Very important. You need to understand this. You have everything you need to do everything what God wants you to do. Write this down. You have everything you need to do everything God wants you to do. If you are God's masterpiece, nasa iyo na ang lahat. Di ba may kantang ganon? Di ba may ganon? Nasa iyo na ang lahat. If you are a Christian, yung kantang yan, sa iyo yan. Nasa iyo na ang lahat. If you are a Christian, you are God's masterpiece. Ano ibig sabihin ng God's masterpiece? Obra maestra. Kompleto na yan. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo para tuparin ang nais ng Diyos na tuparin mo sa buhay mo dito sa mundo. 2 Peter chapter 1 verse 3. Basahin natin. Ano sabi? God's divine power. Tandaan niyo hindi power mo. Hindi ko power. Kaninong power? God's power. Anong ginawa ng power ni God? God's divine power has given us what? Bilugan nyo yan. Ayaw nyo maniwala eh. God's power has given you, if you're a Christian, if you're born again, if you're a follower of Jesus Christ, God's power has given you everything. Everything what? We need for life and godliness. Amen? Hindi sa paggawa ng masama. But for life and godliness. You want to fulfill God's purpose for your life? Gusto mong tuparin at gawin ang pinapagawa, ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Tandaan mo to. You are God's masterpiece. Ano ibig sabihin nun? Nasa iyo na ang lahat. He has given you everything you need for life and godliness sa pamamagitan ng, basa everybody, through our knowledge of Him. Pag nakilala mo si Jesus, tinanggap mo siya, sinampalatayaan mo siya, He gives you everything you need para mabuhay ng may kasiyahan, may kasaganaan, at mabuhay ng may kahulugan at may kabanalan. Right? Who has called us by His own glory and goodness. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo to. I am God's masterpiece. God has given me everything I need to live a godly life. Amen? Binigay na niya sa iyo. He has given you that. He has the power to give you. Alright? Tandaan niyo mga kapatid. Balikan natin si Moses. Malala niyo yung kwento ni Moses? Di ba? Nung unang tinawag si Moses, ano malala niyo? Tinawag si Moses, Moses, I want you to lead my people mula sa Egypt, out of slavery. Anong sinabi ni Moses? Malala niyo sinabi ni Moses? Ang sabi ni Moses, Lord, 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 mali ka. Mali ka, Lord. Hindi ako. Hindi ako magaling magsalita, Lord. Sabi niya, paano ako maging leader? Hindi ako magaling magsalita. Okay? Hindi ko kaya yan. I am not good enough, sabi ni Moses. Tanong, nabasa niyo ba sa Bible na nung sinabi ni Moses, mali ka Lord, hindi ako magaling magsalita, hindi ko kaya yan. Nabasa niyo ba sa Bible, sinabi ni God, Oy, tama ka nga pala. Akala ko ikaw. Sorry, mali ako. Obviously, hindi pala ikaw. Nagsabi ba si God nun? Right? Anong punto? Si Moses, feeling niya, hindi siya tama. Hindi siya sapat. Hindi niya kaya. Anong
Precious dito, sila Mick. Sana ganun din ako. Ba't kaya ako hindi ganun? Nakatingin. Tumugtog si Chris at pinapaiyak ang gitara. Imbis na mag 301, nakatingin. Sana ako rin. Nakakapaiyak ng gitara. Diba? Tingin ng tingin at asa ng sana. Bakit hindi ako ganun? Wala ako niyan. No? Hanga ng hanga. Mamaya ang hanga, inggit na. No? Kainis si Lord, hindi fair. You see? Wala ako niyan. Kasi tingin ng tingin, kinukumpara ang sarili, right? Hindi niya tuloy na-discover yung unique na purpose ni God. Kasi hindi nag-301 man, hindi sineryoso. O kaya hindi pa nag-301. Kaya hindi nila alam. Right? Pwede ba ako maging honest sa inyo? Ngayong umaga. January naman eh. Alam niyo ba na marami din akong hindi kaya gawin? Let me be honest with you. Number 1, alam niyo ba, nahirap ako sa numero. Accounting, nahihilo ako. Dito sa ministry, kapag may lakad, tapos ang dami kong resibo, sabihin ng office, i-liquidate mo na, pastor. Sumasakit ang ulo ko. Pag tinitingnan ko yung mga resibo, yung mga numero, talagang, next week, talagang, hindi ko, I cannot do accounting stuff. Hirap na hirap ako. Honest lang ako sa inyo, ha? Number 2, hindi ako marunong magkumpuni. Sa bahay, pag tumataga sa mga gripo, titingnan ko yan. Hahawakan ko. Tapos, yayanigin ko in Jesus' name. Hindi na, wala nangyayari. Sa bahay namin, pag may sira, may tagas, mananatiling sira at tagas hanggang may dumating na mag-ayos. Babayaran nga. Kaya ako nagpipray na lang, Lord, sino kaya pwede kong bayaran para ayusin? Yan. Number 2, hindi rin ako magaling sa computer apps. Alam mo ngayon, computer na, high-tech na lahat, di ba? Nakikita niyo yung mga tarpaulin natin, yung mga design na yan? No? Alam mo, nasa isip ko lang yan eh. Itong gusto kong gawin. Pero, pagkaharap ko na yung laptop, hindi ko alam saan magsisimula. Paano to gagawin? Paano to itatranslate? So, kailangan ko ng taong magaling. No? Nang kaya niyang i-translate, no? Yung mga slides natin, yung mga tarpaulin, yung mga graphic design na yan. Kasi, hindi ko alam. No? Hindi ko alam. Mga kapatid, okay? Ang punto ko is, hindi ako nilikha ng Diyos para maging accountant. Hindi ako ginawa ng Diyos para maging tubero at karpintero. Hindi ako ginawa ng Diyos para maging IT o computer. No? Subalit ito ang punto. Okay? Kapag tinigil ko ang pagtingin sa hindi ko kayang gawin, nakikita ko kung ano ang kaya kong gawin. Amen? Ganun din po sa ating lahat. No? Itigil mo na. Kung ano hindi mo kayang gawin, huwag ka na mag-asa, mangarap, magsisi. Sana nung pinaaral ako ng TESDA nung grade 5 ako, huwag na. No regrets. Tigil mo na ang pag-inggit sa iba, kundi tingnan mo what God created you to do. Alright? So, huwag mainggit. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, huwag ka mainggit. Huwag ka mainggit. Okay? Huwag ka nang, sana ganito, sana ganon. Okay? Huwag ka mainggit. Huwag mong gawin yun, mga kapatid. Instead, remember, you are God's masterpiece. Unique ka. Ang Diyos nag-assemble sa'yo. Anong dapat mo lang gawin? Alamin mo lang kung paano ka inassemble ni God para matuklasan mo anong purpose niya sa'yo. That's what Class 301 is for. Amen? Number 1, anong sabi? You're God's masterpiece. You're created for the master's purpose. Number 2, as God's masterpiece, you have everything you need to do everything God wants you to do. Number 3, in your notes, mga kapatid, as God's masterpiece, God uses everything in your life to bring about His purpose. God uses everything in your life to bring about His purposes. Okay?
Ang picture po dito mga kapatid, yung potter and clay. No? Anong Tagalog ng potter? Pat yung palayok. Ano yung tagagawa ng palayok? O yun, tama. Mampalayok. Kung babae, woman palayok. Just kidding. Di ba, pag lalaki palayok, pag babae, palayak. Oh, talaga naman. Alright. Anyway, mga kapatid, Roma 8:28, kung hindi mo to memorizein mo, powerful verse for your life. Everybody, and we know, alright? And we know that in all things, everybody say all things. Now, sandali lang. Pag sinabi bang all things, ibig sabihin kasama yung lahat ng good things? Yes. Pag sinabi bang all things, ibig din bang sabihin kasama lahat ng bad? Yes. All nga eh. Right? Pag sinabi bang all things, kasama lahat ng bagay na pinagpapasalamat mo sa buhay? Yes. Pag sinabi bang all things, kasama ba lahat ng mga bagay na nangyari na sana hindi nangyari? Yes. Basa ulit. And we know that in all things, what? God works together for good. God works together for good. Tanong, next question. For everybody? Para sa lahat ba to? Ang sabi sa Bible, lahat daw ng bagay, gagawing mabuti ng Diyos. Tanong, para ba sa lahat? Tingnan natin ang sagot ng Bible. God works together for good. Ano? To those who love Him. Amen? So yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, hindi umiibig sa Kanya, hindi ito totoo. Ito'y totoo lang sa mga Kristiyano. Amen? To those who love Him and who have been called according to His what? Purpose. So mga kapatid, napaka-importante you know your purpose from God and you fulfill your purpose out of your love for Him, because when that happens, kahit anong mangyari sa buhay mo, sabi niya, all things work together for good. Amen? Ang Diyos po ang mampalayok. Tama ba yan? At tayo po ang, ano yung ginagawang palayok? Putik. Tama ba? Putik? Mud. Anong Tagalog ng mud? Putik nga. Ayun. Mampalayok ang Diyos, tayo'y putik. Ginagawang hinuhulma ng Diyos. Okay? Okay? Alam nyo, isang kwento sa Bible na tugman-tugma dito, yung kwento ng buhay ni Joseph. Malala niyo si Joseph? Hindi yung asawa ni Maria. Ha? Hindi yung tatay ni Jesus. Sino yun? Si Joseph sa Old Testament. Malala niyo, ayon sa kwento ng buhay ni Joseph, di ba? Sa Old Testament, the dreamer, malala niya, oh, nung bata pa lang si Joseph, nagkaroon na siya ng dream, ng vision, na siya daw ay magiging leader. Amen? Oh, may pangarap siya. No? May pangarap ang Diyos sa kanya, that He is God's masterpiece. Talagang malinaw. Bata pa lang, malinaw na sa kanya. I am God's masterpiece. One day, I will be a leader. Pero yung mga kapatid niya, nainggit. Di ba? Nainggit sa kanya, nagalit sa kanya. Ang sabi nila, patayin natin siya. Ang sabi ng iba, wag naman patayin, kapatid yan eh. Ibenta na lang sa pagkaalipin. Right? Yun ang kwento niya. Joseph the Dreamer. So mga kapatid, tandaan nyo God is the potter, we are the clay. Right? He is shaping everything for our good. Now, tanong, binenta siya. Napakagaling nitong si Joseph. Napaka-talented, napakatapat sa trabaho. Si Potiphar, pinromote siya. Amen? And then, nung na-promote na siya bilang mayordomo sa tahanan ni Potiphar, aba, yung misis ni Potiphar,
na like siya. At ang sabi ng Mrs. ni Potiphar, gusto ko siya. And she made the moves. Gumawa ng moves si Mrs. ni Potiphar. Subalit si Joseph was a man of integrity and katapatan. So anong nangyari? Inakusahan siya? No? Siniraan siya ng Mrs. ni Potiphar hanggang sa nakulong si Joseph. Right? Nakulong. Ito ang tanong ko sa inyo. Nung tinapon si Joseph sa slavery, no? Nung binenta siya ng kanyang mga kapatid, right? Sinabi ba ni Joseph, eto yung pangarap ko, maging slave? No, di ba? Nung inakusahan siya at siya'y nakulong, sinabi ba ni Joseph, boring pala ang slavery. Gusto kong makulong. Gusto kong makulong. Sinabi ba ni Joseph yon? Na gusto niyang makulong? No. Diba? But again, mga kapatid, sino si God? Potter. Sino tayo? Clay. Right? Nung nakulong siya, sa kagandahang palad, nakapag-interpret siya sa tulong ng Diyos ng mga panaginip ng hari hanggang sa siya'y na-promote, naging number 2 sa bayan ng Egypt. Amen? At ginamit siya ng Diyos, being number 2, para ihanda ang buong bayan sa darating na tagtuyot. Gutom. Right? Tagtuyot at gutom. No? At paglipas ng maraming taon, nung nakita siya uli ng kanyang mga kapatid, anong sabi ng mga kapatid niya? Oh no, si Joseph pala to, lagot tayo, patay tayo. Anong sabi ni Joseph? Ang sabi ni Joseph, hindi ko kayo papatayin. Sabi niya, hindi ko kayo papatayin. Mga kapatid ko kayo. Sabi niya, pinapatawad ko kayo. And then, yung very important words na galing kay Joseph. Ano sabi niya? What you meant for evil, God used for good. Sa mga kapatid niya. Yung pinlano nyo para sa kasamaan, ginamit ng Diyos para sa kabutihan. Kasi nagamit si Joseph, napunta sa Egypt, na-save ang Israel mula sa tagutom. Because siya ang number 2 nang nag-ipon ng maraming pagkain. Amen? So, mga kapatid, ang ibig sabihin ni Joseph, alam niyo mga kapatid, hindi ko gayang gawin to kung hindi niyo ako tinapon sa pagkaalipin. You see? Diba? Hindi ko magagawa to, hindi ko kayo matutulungan kung hindi inalaw ni God na daanan ko lahat ang dinaanan ko. Amen? Remember this, God is the potter and we are the clay. And God, if you are a Christian, He will bring about good from all things. No? So mga kapatid, anong encouragement sa atin? Hindi ko alam sa pagpasok ng taon kung anong dinadaanan mo ngayon. Siguro may hirap kang dinadaanan, may problema kang dinadala, merong sitwasyon sa tahanan ninyo, sa pamilya na na-awkwardan ka, no? Hindi ko alam, pero ito lang ang gusto kong maintindihan niyo, na kung ikaw ay na kay Kristo, if you love the Lord, and you're living for His purpose, ano sabi sa Bible? He works all things for your good. Amen? Para sa kabutihan. Sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. So kung sino man sa inyo nag-iisip na hindi ako sapat, hindi ko kaya, wala akong kakayanan to live for God, to do what God wants. Mga kapatid, eto ang last point ko sa inyo. Write this down. If you don't like yourself, let God remake you. Let God remake you. Remember, He is the potter. And we are the
clay. So kung meron ka mang hindi gusto sa buhay mo ngayon, meron kang hindi nais na nangyayari sa iyo ngayon, then, madali lang po. Kung siya ang pattern ng buhay mo, sabihin mo lang sa kanya, God, please remake me. Okay? Anong sabi ni Jeremiah? Merong observation sa Jeremiah. Basa. So I went down to the potter's house and I saw him working at the potter's wheel. He was using his hands to make a pot from clay. But something went wrong with it. Underline na niyo yung salitang yon. Something wrong went wrong with it. Something went wrong. Okay? Siguro nung bata-bata pa kayo, meron kayong pangarap sa buhay. Pero ngayong puti na ang buhok nyo, binabalikan mo yung pangarap mo, at masabi mo lang, something went wrong with my dream. Yung ilan sa inyo, nagplano na makapag-asawa. Pero ngayon, tinitingnan mo buhay mo, yung plano mong mag-asawa, parang sinasabi mong, something went wrong with it. Ang ilan sa inyo, when you started out in life, ang ambisyon nyo, by 25, maging milyonaryo. Ngayon, 55 na kayo. At ang pakiramdam mo, something went wrong with it. Mga kapatid, kapag tumingin ka sa buhay mo ngayon, at nakikita mo na marami kang balak at gusto sana, pero hindi nangyari, something went wrong with it, the good news is, you go to God and let God remake you. Amen? Because He is the potter. Alright? And you are the clay. Etong sabi ni Jeremiah, tuloy nating basa. Sabi niya, so the potter used that clay. So, something went wrong with the pot he was trying to do. Ginamit niya the same clay, basa, to make another pot the way he wanted it to be. Mga kapatid, kung ano man ang dinadaanan mo at nasasabi mo sa buhay mo ngayon, something went wrong with my life journey, tanong ko lang sa inyo, who is the potter? Hello, hello? Who is the potter? Who is the clay? Let God remake you. Amen? Let's bow our heads to pray. God, I pray for those who are Christians here today na ma-overcome, Lord, ang mga insecurity na naghahari pa sa aming buhay. At makilala namin, bawat isa sa amin, Lord, na kay Kristo, we are new. Kay Kristo, we are new creation. May bago kaming layunin and we are your masterpiece, created to bring glory to you, Lord. Lord, I pray na ang bawat isa na naririto, maintindihan nila, Panginoon, maunawaan nila sino sila sa inyo. Sapagkat alam namin, when we know who we are, we will know what to do. Lord, I pray na kami sa buong 2016 na ito will glorify you sa lahat ng aming gagawin. And we will be confident in the knowledge that we have everything we need to do everything you want us to do in 2016. We believe this, Lord, deep in our souls. Lord, I also pray, pinapanalangin ko rin, O Diyos, ang lahat na may mga dinadaanang mabigat, problema, pasanin, mga sitwasyong hindi nila kagustuhan, something went wrong in their journey, Lord. Lord, I pray na masusumpungan nila ang inyong presensya, ang inyong comfort, ang inyong strength, ang inyong power. At ma-realize nila, O God, that you are working
all things to bring about good for those who love you and are called according to your purpose. Lord, I pray na kaming mga icons, anumang mga edad, would step into your purpose at makasumpong kami ng fulfillment and joy in doing your purpose. At wala sa amin ang mag-experiment, Lord, kundi maging confident kami na when we do your purpose, you who began a good work will carry it to completion. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.